Ang mga kasambahay at katulong ay kadalasang mga taong nagmula sa mahihirap na pinagmulan na humahanap ng mas magandang pagkakataon sa mas mayayamang bansa. Iniiwan nila ang kanilang mga tahanan para maghanap buhay sa ibang bansang may mas malaking sahod. Bagamat marami sa atin ang nakikiramay at nakakaintindi sa kanila, sa kasamaang palad may ilan din namang hindi. Ang mga dayuhang katulong sa buong mundo ay madalas na nahaharap sa hindi makatao at malupit na pagtrato mula sa kanilang mga amo. Kabilang dito ang masasakit na pananalita, demanding schedules at maging ang pisikal na pangmamaltrato. Marami sa mga insidenteng ito ang hindi napapansin, pero may ilang dahil sa sobrang lubha, hindi na talaga kaya pang itago. Kumusta? Ngayon ititingnan natin ang isang partikular na nakakagambalang insidenteng ikinagulat ng publiko at maging ng mga hukom. Itinuring tong pinakamasamang pangmamalupit na ginawa sa isang dayuhang kasambahay. Ito ang kalunos-lunos na kwento ng pagtapos sa isang dayuhang katulong sa Singapore na si Piang Ngaiton. Si Piang ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa maliit na nayon ng Dimpi sa Myanmar. Isang malagim na trahedya ang nangyari nang sumakibilang buhay ang kanyang mga magulang noong 4 o 5 taong gulang pa lamang siya at naiwan silang 10 mga anak na kailangang alagaan ang kanilang mga sarili. Napakahirap ng buhay para sa magkakapatid na to, pero nagawa pa rin nilang magpatuloy sa pamamagitan ng pagtitinda at pagtatanim ng mga gulay mula sa maliit nilang lote. Nanatili rin sila sa kanilang pananampalataya na naniniwalang bubuti rin ang buhay bahalang araw. Sa edad na 15 anyos, kinailangan ni Piang na huminto ng pag-aaral para tumulong sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang magdalang tao siya at nagsilang noong 2013. Mga nasa 21 taong gulang siya noon. Ngayon, meron na siyang karagdagang responsibilidad, ang kanyang anak na pinangalanang Mong Lamtuang, na siyang nag-udyok sa kanyang magtrabaho pa ng mas mabuti. Nagtrabaho siya bilang construction worker para matustusan ang kanyang pamilya, kaya lang, ang pagtatrabaho sa construction bilang isang babae ay hindi nakakapagdala ng sapat na kita. Sa mapanghamong panahong to, nalaman ni Piang mula sa mga kababayan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa, partikular na sa pagiging kasambahay, ay may mas magandang sahod. Pinag-isipan ni Piang ang ideyang ito at mabilis na nagpasya na pumunta sa Singapore bilang isang domestic worker para magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Pangarap na makabili ng disenteng bahay at kapirasong lupa pagkatapos ng 3 years na pagsusumikap doon. Kaya lang may kaunting problema. 22 pa lang si Piang, habang 23 naman na ang legal na edad sa pagtatrabaho para sa mga kasambahay sa Singapore. Pero nagpa siyang makipagsapalaran ang desididong si Piang at sinuhulan ang kanyang ahente para baguhin ang petsa ng kanyang kapanganakan sa kanyang mga dokumento. Ang palabasin kaka-23 pa lang niya kaya nagawang legal ang kanyang mga papel. Tulad ng maraming iba pang nag-apply ng kasambahay, ginugol ni Piang ang kanyang mga unang araw sa Singapore na naghihintay ng bakanting trabaho sa kanilang ahensya. At sa kalaunan, nakapasok siya at tinanggap ng isang pamilya sa bayan ng Bishan. Ang pamilyang to ay binubuo ng mag-asawa, lola at 2 anak. Ang asawang si Gayathiri Morugayan ay 35 years old at ikinasal sa isang police sergeant na nagngangalang Kevin Shelfam. Sa simula ay tuwang-tuwa si Piang, pero di nagtagal ay napagtanto niyang ang pagkakataong to ay magiging isang bangungot para siyang bilanggo sa pagkakapasok sa pamilyang to. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong umalis ng bahay, maliban sa mga importanteng inuutos sa kanya. Bihira rin siyang makita maging ng ibang mga kasambahay sa lugar, maliban kapag nagdidilig siya ng mga halaman o nililinis sa mga bintana ng may matinding pag-iingat. Kilala siya ng kanilang mga kapitbahay bilang isang payat, tahimik at magalang na batang babae. Iilan lang sa kanila ang nagkaroon ng makabuluhang pagkikipag-usap sa kanya para mapagtantong may mali. Hindi nila alam na tinitiis ni Piang ang hindi maisip na pagpapahirap sa loob ng bahay na yon. Magsimula po tayo sa kung paano siya tinatrato ni Gayathiri na maaari lang ilarawan bilang hindi makatao. Itinuring ni Gayathiri si Piang na napakarumi at kasuklam-suklam. Pinapasuot niya si Piang ng ilang patong ng mask habang nagtatrabaho.
Bukod dito, pinagbawalan niya rin tong magkaroon ng cellphone. Maging ang lolang si Prema ay nakiisa rin sa hindi magandang ginagawa kay Piang. Kinailangan ni Piang na kumain ng mabilis para maiwasan ang masigawan at kailangan niyang perpektong linisin ang bahay para hindi siya matawag ng kung ano-ano. Ang nagsimula bilang isang nakakalasong kapaligiran sa trabaho ay umakyat sa pisikal na pagmamalupit 5 buwan pa lang sa pagtatrabaho ni Piang simula noong October 2015. Ang pagsampal o pagbuhatan ng kamay ay naging pang-araw-araw na pangyayari para kay Piang. Maraming suntok at sipa ang tiniis niya, minsan kahit para sa pinakamababaw na pagkakamali. Gayunpaman dahil sa maliit lang siya at sa kanyang mga responsibilidad na pangalagaan ang kanyang mga mahal sa buhay, tahimik lang siyang nagtiis at nagdusa. At lahat ng pisikal at verbal na pangmamalupit na to ay may konkretong ebidensya. Sa katunayan, lahat ng to ay nakunan ng mga CCTV camera na iniligay ni Kevin Shelvam sa loob ng kanilang tahanan. Sa isang punto, inamin pa ni Shelvam na gumamit siya ng baseball bat para pagkahampasin si Piang. Nakatanggap lang ng medical check-up si Piang 10 buwan matapos magsimula sa kanyang trabaho kasama ang pamilyang ito. Nang tanungin tungkol sa mga pasa sa kanyang katawan, iginiit ng pamilyang madalas madapa at masaktan ni Piang ang sarili dahil sa kakulitan. Mahirap paniwala ang maaaring aksidenteng masugatan ng isang tao ang kanyang sarili ng maraming beses sa loob lang ng 10 buwan. Nagsagawa naman ng survey ang ahensyang responsable para sa kapakanan ng mga domestic workers para suriin ang kanilang mga kondisyon sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Pero kakaibang walang nakitang mali sa loob ng tahanan ng pinagtatrabahuan ni Piang. Sa kabila ng mga reklamo sa katulong, palagi din namang tinatanggihan ni Kevin Shelvam ang alok ng Ministry of Manpower para magpalit ng isang bagong kasambahay. Para bang nasisiyahan ang pamilya sa paggamit kay Piang bilang personal nilang punching bag. Bukod sa pagtitiis ng madalas na pagbubuhat ng kamay sa kanya, pinagkaitan din ng pagkain si Piang. Tanging tubig lang at isang pirasong tinapay ang pwede niyang kainin araw-araw na humantong sa isang matinding malnutrisyon. Pinahihintulutan lang din siyang matulog 5 oras lang araw-araw. Hindi talaga maisip ang kakilakilabot na tiniis niya sa maliimpyernong kapaligiran na to. Napakalaki ng kawalan ng balanse ng kapangyarihan. Bago pa lang sa bansang to si Piang at ramdam niyang wala siyang kakayahan para lumapan. Paminsan-minsan nakakalusot siya ng isang tawag sa kanyang pamilya sa Myanmar. Pero hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman noong July 12, 2016, halos 1 taon sa kanyang trabaho, tumawag si Piang sa kanyang pamilya at sinabing gusto na niyang umuwi. Itinago niya pa rin sa kanila ang tunay na lawak ng kanyang pagdurusa. Sinasabi niya lang na masama ang kanyang pakiramdam at gusto niyang umuwi na sa nayon. Nang nalaman ng kanyang mga amo ang tawag na to, naggalit sila kay Piang. Wala silang balak na hayaan siya makatakas ng ganun kadali, kaya't gumawa sila ng malupit na mga hakbang. Itinali nila si Piang sa grills ng bintana para hindi ito makatakas, kaya't napilitan si Piang na matulog sa sahig. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pambubugbog at araw-araw na nagtitiis si Piang ng pangmamalupit. Nagpatuloy pa to sa loob ng 12 araw. July 25, 2016, binugbog ni Gayathiri at Prema si Piang. Inakusahan kasi nila tong nagnakaw ng pagkain sa refrigerator. Pero di nga ba't nakatali si Piang? Patuloy nilang hinihila ang kanyang buhok at sinisipa habang humihingi siya ng awa sa kanila. Kinabukasan, July 26, ang araw kung kailan nangyari ang pinakamatinding pangmamalupit. Hindi malinaw kung ano talaga ang dahilan nito. Pero sinimulan ni Gayathiring bugbugin si Piang alas 5 ng umaga. Buong lakas niyang tinapakan ang liig ni Piang at hinila ang buhok nito ng napakalakas na nabaliko patalikod ang kanyang liig ng 2 beses. Hindi pa nasisiyahan sinakalpas siya ni Gayathiri kahit wala na siyang malay. Saka pa nila to nilubayan nang mapansin nilang hindi na tumutugon si Piang. Iniwan na lang nila si Piang, iniisip na ayaw lang nitong gumising. Gayunpaman nang paalis na papuntang trabaho ang asawa ni Gayathiri bandang alas 7 ng umaga, napansin nilang hindi na talaga gumagalaw si Piang. Sinubukan nila itong i-revive pero nanatili siyang hindi tumutugon.
Para maiwasang makatawag pansin, tumawag sila sa isang klinika para magpadala ng doktor sa bahay. Sinabi nila sa nurse na hinimatay sa kusina ang kanilang kasambahay. Pumayag naman ang klinikang magpadala ng doktor. Habang naghihintay, binihisan nila si Piang ng mas malinis na damit at kinalagan sa pagkakatali, siguro para itago ang ebidensya. Nang dumating ang doktor at sinuri si Piang, idiniklara nitong wala na talaga tong buhay. Pareho namang nag-astang nagulat ang dalawang babae at sinabing kanina lang ay okay pa naman si Piang. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang doktor at agad na tumawag ng ambulansya at pulis para mag-imbestiga. Dumating ang mga pulis bandang alas 11 ng umaga at ginordon ang pinangyarihan para mapanatili sa mga nag-uusyo sa mga kapitbahay. Isang katulong ang natagpo ang wala ng buhay, puno ng mga pasa at halos kalansay na sa loob ng kanilang tahanan. At ang pagtatangka nilang ipag-iitang maayos pa to kanina ay isang halatang kasinungalingan kahit pa sa isang bata. Nalagutan ng hininga si Piang dahil sa matinding pinsala sa utak, sanhi ng kakulangan ng oxygen at pinsala sa liig. Ayon sa resulta ng pagsusuri sa katawan ni Piang na isinagawa ni Dr. George Paul, napag-alamang mayroon tong 31 na kamakailang mga peklat, 47 na mga pinsala sa katawan at sobrang malnourished na para bang hindi na kumakain. Ang pagsakal sa kanya ni Gayathiri ang nagdulot ng kakulangan ng oxygen sa utak ni Piang na siyang nakapag-ambag sa pagkalagot ng hininga nito. 38% din ang nabawas sa kanyang timbang sa katawan na tumitimbang na lang siya ng 24 kilograms sa panahon ng pagtapos sa kanya. Madaling pinagsama-sama ng mga pulis ang mga ebidensya at noong Miyerkules, July 27, 2016, inaresto nila sina Gayathiri at Prema na walang pagtutol. Kinabukasan, pareho silang sinampahan ng unang antas ng pagtapos ng tao ng mga korte ng estado ng Singapore. Alam na ang hatol para sa unang antas ng pagtapos ng tao ay may parusang bita sa Singapore. Gayunpaman, alinman sa dalawang kababaihan ay hindi nagpakita ng anumang emosyon nang naiharap sa mga paratang na to. Agad na sinimulan ang isang masusing pagsisiyasat para mangalap ng ebidensya para sa pareho mga pangkat ng tagapag-usig at tagapagtanggol. Kabilang ang CCTV footage, mga pahayag ng saksi at mga psikolohikal na assessments. April 2020, natapos ang mga psikolohikal na assessments kina Gayathiri at Prema. At sa resulta, lumabas na may obsessive-compulsive personality disorder at postpartum depression si Gayathiri. Suportado naman ang resultang to ng kanyang pag-uugali. Gaya na pinagsusuot niya ng shower cap ang kanyang hipag kapag pumapasok ng banyo para hindi madumihan ang shower ng mga buhok nito at ang ugali niyang labis na paglilinis ng bahay. Isa ring salik ang postpartum depression na nakapag-ambag sa kawalan ng kakayahan ni Gayathiri kontrolin ang kanyang emosyon. Bagamat ang mga taong may depresyon ay karaniwang hindi madaling kapitan ng karahasan, ang kombinasyon ng kawalan ng tulog ni Gayathiri at ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang pangalawang anak ay maaaring nagtulak ng pagsabog ng kanyang galit. Gayunpaman, mahalagang linawing ang pagkakaroon ng OCD at depresyon ay hindi dahilan para tumapos ka ng isang tao. Bilang resulta sa assessments na to, binawasan ang kaso. Nangangahulugan din itong ang potensyal na sentensyang parusang bitay ay mababawasan at magiging habang buhay na lang na pagkakakulong, kasabay ng posibleng mga multa. Higit pa rito, nalaman din ng mga investigador na itinago ang CCTV footage. Inalis kaagad ni Shelvam ang CCTV system nang malagutan ng hininga si Piang sa tulong ni Prema. Nang tanungin ng mga investigador tungkol sa pagkakaroon ng CCTV sa bahay nila, nagsinungaling si Shelvam at sinabing inalis niya to nung isa pang taon. Pero ang totoo, alam ni Shelvam na ang paggamit ng CCTV footage bilang ebidensya ay magre-resulta sa mas matinding sentensya. Matapos itong tanggalin, ipinasa sa ibang tao ang CCTV para sa pag-iingat. Una, napunta to kay Prema na ibinigay naman ito sa kanyang manugang na babae at sa huli ay ibinigay naman to ng asawa ng babae sa isang kaibigan para ito na ang magtago. Pero mabilis din naman itong nalaman ng mga pulis at matagumpay na nakuha ang CCTV footage mula sa nasabing kaibigan. Nakita sa footage ang kalupitang ginawa ng pamilya kay Piang. Binubuhusan siya ng mga ton ng malamig na tubig
at malupit na inaatake gamit ang kanilang mga paa, kamay at kahit mga metal na pakay. Sinunog pa ni Gayathiri si Piang gamit ang isang mainit na pakal at sinakal. Ang ilan sa mga kasamaang to ay nangyari sa harap ng batang anak ni Gayathiri na naglalaro lang sa malapit habang pinahihirapan si Piang. Tungkol sa paglilitis sa tatlong individual na to, ang paglilitis kay Gayathiri ay nangyari noong huling bahagi ng February 2021 at naharap siya ng hanggang 114 na mga isinampa sa kanya na may kaugnayan sa pagpapahirap kay Piang. Kinatawan ng kanyang dalawang abogado, umamin ng guilty si Piang sa culpable homicide at 27 na iba pang mga isinampa laban sa kanya. Para sa mga taga-usig, ang kabigatan ng mga aksyon ni Gayathiri ay nangangailangan ng pinakamatinding parusa. Isinaalang-alang naman ng pangkat ng depensa ang psikolohikal na estado ng babae at iminungkahing nararapat lang to sa 14 years na pinakamataas na sentensyang pagkakakulong. Iginigiit nilang hindi naman daw umano pinagmalupitan ni Gayathiri ang 4 na nauna nito mga katulong. Nagbanta pa si Gayathiring babawiin ang kanyang guilty plea kung masintensyahan siya ng habang-buhay na pagkakakulong. Sumunod ay ang paglilitis kay Prema noong November 2022 kung saan naharap naman siya sa kabuang 50 isinampal laban sa kanya na may kaugnayan sa pagmamalupit at pagpapahirap sa walang kalaban-labang si Piang. Sa 50 isinampalaban sa kanya, 48 lang ang inamin ni Prema at inamin niya rin ang pagtatangkang burahin ang ebidensya ng CCTV. Nakipagtalo naman ang pangkat ng depensa ni Prema para sa magaan na parusa. Ipinakita si Prema bilang isang mapagmahal at mapagmalasakit na lola. Sinabing ginamot umano nito ang mga pasa at sugat ni Piang bago ito nalagutan ng hininga. Sinalubong naman ng pag-aalinlangan ang ideyang ang pag-aalaga ng isang tao pagkatapos nilang saktan ay pagpapakita ng pagsisisi. At sa huli ay ang paglilitis kay Shelvam. Dinevorsyo na rin ni Shelvam ang kanyang asawa noong 2020 at natanggal sa kanyang trabaho bilang isang pulis mula noong 2016. Nahaharap din siya sa 5 isinampalaban sa kanya na kung pagsasama-samahin ay pinakamataas na sentensyang 20 years na pagkakakulong. Sa kanyang pagdinig, ginulo niya ang paglilitis ng hindi bababa sa 3 beses para kumonsulta sa kanyang abogado. Pero hindi pa rin lumalabas ang hatol sa kanya sa kabila ng lahat ng likal na pagmamaniobra. Nanatili namang determinado ang prosekusyon at ang mataas na hukuman. Sa huli, nakatanggap si Gayathiri ng tensyang 30 years na pagkakakulong, habang si Prema naman ay sinintensyahan ng 17 years sa likod ng mga rehas. Itinuring sila ng korte na hindi nagsisisi at masasamang taong karapat-dapat sa matinding parusa. Nang marinig ang kanilang mga sentensya, parehong nag-apply sina Gayathiri at Prema para sa isang apela. Sinubukan ni Gayathiring makipagtalo na nakipagpalitan siya ng mga mensahe sa WhatsApp sa pamilya ni Piang sa Myanmar at napatawad na umano siya ng mga to. Sinubukan pa niyang magsumiti ng karagdagang psikolohikal na mga assessments mula sa 2 magkaibang klinika para bang isinisigaw at ipinagigiitang may sakit siya sa pag-iisip kaya dapat siyang patawarin. Gayunpaman, nakita ng korte ng apela ang malinaw na kasinungalingang ito at ibinasura ang tinatawag na ebidensya noong May 20, 2022. Ang karumaldumal na pagtapos kay Piang Ngaydon ay labis na ikinagulat ng publiko at ng gobyerno. Nagbigay naman ng buong insurance compensation ang Ministry of Manpower sa buong miyembro ng pamilya ni Piang sa Myanmar. Pero walang halaga ng pera ang makapagbabalik sa kanilang pinakamamahal na si Piang. Sa kabila ng kanilang galit, nagrally ang publiko at nagdonate ng kabuang $200,000 o mahigit 11.1 million pesos para suportahan ang pamilya ni Piang sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para naman sa anak ni Piang, ang Myanmar Embassy sa Singapore ang bahala na sa kanyang edukasyon. Nakahimlay ngayon si Piang sa tabi ng kanyang mga magulang sa Myanmar. Ibinahagi ng kanyang kapatid sa media ang kanyang intensyon na sabihin sa anak ni Piang ang tungkol sa kanyang ina at turuan siyang huwag tumugon sa kasamaan ng kasamaan. Hinahangad ng pamilya na lumaki ang anak ni Piang bilang isang matuwid at mahabaging indibidwal. Si Piang Ngaydon ay isang babaeng matapang na nagsakripisyo para sa kanyang pamilya.
Ang kanyang mga pag-asa at mga pangarap ay malupit na ninakaw sa kanya ng mga taong walang puso na hindi nagpakita ng anumang pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Ang tanong kung bakit ay nananatiling hindi nasasagot. At yun ang kwento ng malagim na pagtapos kay Piang Ngaiton. Naway lagi natin siyang alalahanin at magsikap na pakitunguhan ang iba ng may habag. Ang pagtrato sa iba ayon sa nais nating tayo tratuhin ay nananatiling pangunahing prinsipyong dapat isabuhay.